Mapapanood sa sinihan. Pwede ba pagkaroon ng panglimang asawa? May araw kami. Halika mag-happy din tayo. Sure! Saan tayo lumaban para sa bayan? Buhay ang independensya! Patatanggap ko na, even infidelity from my life, but never you. Pagkakita ko sa mata na magpapatay ka mo buhay. It's the best apritada in town. Ito apritada! Kutsero, paborito mo ulam! Siguro mas madali kung tayo nagkakilala. Asawa mo siya noon, binigo mo siya, akin na siya ngayon. Pareho tayo ng last name. Pareho niya tayo ng asawa. Sigurado kung sinalay ko sila, malatilig ko. Ako, si Martin Rinaman ko. The show will go on. Ayaw mo ba akong paglabo sa pamilya mo? Mga bagong dayuhan ang walang pinag-iba sa mga Kastila. My brother is not the pig. Ang babae ay pinanganak para mga anak. Kahit isang gabi, pahiram ng asawa. Tatak ang puso. Tatak ang pelikulang Pilipino. Sinisigla sa 50 ngayong September 25 to October 15 na. Patuloy tayong makisagip pelikula. Kapamilya forever, Balak harangin ng DOJ ang natipintong pagtakbo ni dating Bambantarlac Mayor Alice Guo, ngayong desidido na ang kanyang kampo na lumahok sa halalan 2025. Nagpapagdoon, Adrian Ayalin. hindi pa man nakapaghahain ng Certificate of Candidacy si dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo para makatakbong muli sa halalan 2025. Malamang sa hindi, haharangin ito ng Department of Justice. Mismo si Justice Secretary Jesus Christine Remulla na ang nagsabi nito. We'll cross the bridge when we get there. Why not? We may, of course. Engineer ni Remulla, hindi Pilipino si Guo, dahil na patuloy na naninindigan si Guo na isa siyang Pilipino. Mga Pilipino lamang ang pwede ipapo sa halalan at umupo sa pwesto. I wouldn't say it's her right. But she can try, but I wouldn't say it's her right. But she's not Filipino, and she bears falsified documents. Nagpapatuloy pa sa DOJ ang preliminary investigation sa money laundering complaint na inihain ng Anti-Money Laundering Council, Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation sa grupo ni Guo, kaugnay ng mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Hindi nakatalo si Guo, pero dumalo si Lucky South 99 Representative Cassandra Ong at iba pang respondents. Kahit abala pa ang legal team ni Guo sa mga nakasampang reklamo rito sa DOJ, tulad ng money laundering at tax evasion, sa ngayon, walang hadlang sa muli niyang pagsisilbi sa mga taga-Bamban ayon sa kanyang kampo. Sabi ni Atty. Stephen David, abogado ni Guo, balak nilang maghain ng COC sa October 8, ang huling araw ng pagsusumite ng mga balak tumakbo sa halalan 2025. Kailangan niya tumakbo para ipakita niya talaga yung pagmamahal niya sa taong bayan. Sa bayan, most especially sa Bamban. Una-una, kung talagang gusto siya ng tao doon, hindi dapat ako siya. Ang taong bayan dapat ang humatol. Kung siya ba ay karapat dapat na manungkulan sa kanilang lugar. Sabi pa ni David, hindi pa naman kanselado ang birth certificate ni Guo na kasalukuyan pang dinidinig ng isang korte sa Tarlac. At
hindi pa rin final ang desisyon ng ombudsman sa kanyang dismissal